So ayan guys, tapos na akong tapos na yung ginagawa ko kontrolin yung tubig. Saka yung sa bawat pilapil, mayroon siyang nababaklas. Natatanggal yung ang lupa. Medyo nasisira yan. Saka yung bawat kahon niya maraming tubig. So baga nangyari doon, nagfo-float yung lupa, nagfo-floating yung lupa. Yung tubig nasa ilalim lang. So baga umangat yung lupa, ang dapat hindi siya nagfo-floating, hindi umangat yung lupa. Para yung tubig nasa ibabaw ng lupa. Kasi pag nangyari yun, tulad niyan, nagfo-float siya, yung tubig nasa ilalim, tapos yung lupa nasa taas, yung damo tutubo yun kasi hindi siya ng tubig, hindi siya naabot ng tubig. So tutubo yung doon, yung damo. Yun nga, maraming damo kasi nangyari doon, nagfo-float nga siya, ganun. Hindi natin maiwasan yun, ganun talaga. Gawa rin ng gawa ng laging umuulan, kasi maraming tubig, nagpapapasok pa rin tubig, umuulan pa. So nangyari doon, mabilis yung pagdami ng tubig dito sa lupa, dito sa area namin, kaya nagfo-float siya. Yun, tinitingnan ko, talagang maraming damo guys, maraming damo, kaya yun, mahirapan tayo nito. So guys, sa susunod kong video, dun sa kabilang area, magda-direct pa lang sila. So ang gagawin namin doon, yung tawag, magkaykay kami, magkaykay ng lupa. Ginaganin yung lupa namin guys, para magkaroon siya ng parang ganyan guys. Magkaroon siya ng ganyan, magkaroon siya ng ganyan, o yung kanal, pa doon lang dadaan yung tubig. Baka sakali uulan. So yan ang gagawin namin bukas. So tingnan nyo na lang sa susunod kong upload kung para saan yun o bakit ganun. So guys, maraming salamat nga pala sa panonood ng video sa akin. At sana huwag niyo makalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, para din yun sa tulong nyo sa akin. Baka sakali sa pamamagitan ng pagbablog, pag-upload ng mga video, matulungan nyo ako. Saka sa mga katulad ko rin, mga vlogger, mga mahirap tulad ko, magsasaka. Dito lang ako guys, nagbabaka sakali na sa pamamagitan ng pagbablog, baka lumuwag ng konti yung buhay namin. Baka makakaahon ng konti. Saka ito guys, yung lupa namin, maliit lang yan guys kulang na kulang. Minsan nga pag nag-harvest time na, o pag nag-aani na kami, halos walang matira sa amin guys, gawa ng malaking utang. Ganun yung buhay ng magsasaka guys. Yung palagi ka lang nag-umpisa sa una, yung magsasaka puno ng utang yun. Pag malaki yung lupa mo, malaki yung sinasaka mo, malaki din yung utang mo. Ayun, saka malaki din yung porsyento. O tulad namin, nangungutang lang para may panggastos dito sa palayan namin.
hindi pa lang kami nagsisimulang magsaka, nangungutang na kami. Hanggat sa nag-aani na, nangungutang pa din. Ang laki ng porsyento. Kaya mahirap talaga guys. Halos wala nang matira sa amin. Kakaani pa lang, kaka-harvest pa lang. Sa susunod na buwan, nangungutang na naman kami, pambili ng bigas. Ganun kahirap guys yung buhay magsasaka. Kala nyo ba magsasaka okay yung buhay? Yung iba, yung may kaya may pundong ano, may pundong palay, ganun. Kahit na sa susunod na ani, mayroon pa silang palay. Oo. Pero yung marami talaga guys yung tulad namin, pag harvest ng palay wala nang matitira, i-deliver lahat para may pambayad sa utang. Kasi pag hindi namin yun i-deliver o hindi namin yun ibibenta, paano kami makakabayad ng utang? Sa susunod na sa susunod na pag-araron namin ng sakahan namin, ng lupa namin, kapag hindi namin yun nababayaran, hindi na kami makakautang. Mahirap na kapag walang papautang sa'yo o pag walang nagpa-finance sa'yo. Mahirap na guys. Yung palay natin, hindi natin yan ma-apply ng mga herbicide, insecticide, mga ganun. Yung mga ganung medisina, pag wala kang nautangan, pag wala kang pinapambili, mahirap na. Siguradong lulubog ka sa utang niyan, hindi ka makakaani. Makakaani nga kami, kunti lang, ilang sako lang. Eto kasi guys, kailangan pag isang hektara yung lupa mo o isa o 2 hektarya, kailangan makaani ka ng 100 sako o 100, 120, 130, 150, ganun. Kapag ganun yung ani mo, medyo okay yun, score yun para sa amin. Makakabayad ka ng utang, at saka may konsumo ka pang matitira, may palay ka pang matitira. Oo. Pero pag yung naani mo nasa 50 lang o nasa 90 pababa, 90, 80, ganun, wala na yun, failure ka na dun. Magkano utang mo? Sa isang hektarya magkakautang ka ng 30,000. Hindi pa bukod yung tubo, yung porsyento kung tawag doon, hindi pa. Pag nakakautang ka ng 30,000, ano yun, yung porsyento doon aabot ng 40,000, ganun. 40,000, magkano lang yung kilo ng palay? Mura lang. Yung i-deliver na 50 sacks, sigurado ka bang aabot yun ng 40,000? Gawa ng mura lang yung presyo. Tapos yung utang mo, lagyan natin 50,000. Tapos yung kita mo, yung palay mo, nang na-harvest na palay mo 60 sacks lang, 50 sacks lang. Ilan lang yung matitira sa'yo? So, kunti na lang. May utang ka pa dun sa tindahan, kapitbahay, na gano'n, no? Nangutang ka pa nanghiram ka pa ng bigas. Parang gano'n guys. So, talagang mahirap. Hindi ka pa nga, kakaani mo pa lang, bukas mangutang ka naman para may pambili. Kung ano-ano. Karon kahirap ang buhay ng isang magsasaka guys. Kaya ito, sana ito nga naisip ko, iniisip ko na magba-vlog na lang ako, baka sakali lang naman ako guys, pero wala namang imposible. Pero kung tutulungan nyo ako manood ng mga video na ina-upload ko, saka mag-share din kayo, mag-subscribe, ganun, dumami yung viewers ko, baka sakali
magkaahon pa kami sa hirap, matulungan nyo ako, yung pamilya ko. Tsaka ito, sa mga manonood ng video, sana matulungan nyo ako. Ito guys, maraming salamat nga po pala, hindi pa kayo nagla-like, hindi pa kayo nagsasubscribe sa akin. Nagpapasalamat na ako ng marami sa inyo. Kaya sana yung mga ina-upload kong video, sana ay patuloy nyong panoorin. Yun nga, i-share nyo lahat yung videos na upload ko. At saka kakasimula ko pa lang guys, ito pa lang yung pangalawang video ko o i-upload ko. Sana matulungan nyo ako. Salamat po. Hanggang sa susunod na upload, sana panoorin nyo pa rin. Salamat.